Kaya naman, sa pag-uumpisa po ng kanilang paghakbang, pagtupad ng kanilang tungkulin, suportahan po natin sila. Ano ho? Tayo muna po ay tumayo. Alam nila ito na atin po silang ipapanalangin at sila po ay nagtalaga ng buhay sa gawain na ito. At ito po ay mag-prosper sa patnubay ng ating Panginoon. Tayo po ay dumulog sa Panginoon, ituon natin ang ating kamay sa kanila. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, salamat po sa bagong ministry na ito na binuksan mo sa Philippine Assemblies of God, sa ilalim po nito. Lord, kami dito sa San Pedro Bethel Temple, dalangin ko po, Panginoon, ang iyong mga lingkod na ito. Hindi aksidente na sila'y napili, Panginoon, sa posisyong ito. Dalangin namin, O Diyos, empower mo sila ng inyong wisdom, ng inyong karunungan, O Diyos, ng inyong kapangyarihan. Dahil po, madami pong pinagdaraanan ang mga OFWs. Hindi po madali ang malayo sa pamilya nila. Ngunit sa pamamagitan ng ministry na ito, Diyos, may padaloy sa kanila ang inyong spiritual na pagpapala, ang tulong na kailangan po nila. At sa pamamagitan ng ministry na ito, O Diyos, dalangin ko po, Panginoon, ang inyong pag-ibig, ang inyong pagpapala, ang maranasan po ng mga OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Lord, salamat po na kami ay maging bahagi ng gawain na ito, Diyos. At ang church na ito ay nagmamalasakit sa mga OFWs. Hallelujah. Sa huling araw na ito, Panginoon, na mahigpit ang sitwasyon, hindi po pabuti ang panahon, kami ay dumudulog na sama-sama sa inyo pong biyaya. Pagpalain mo ang iyong mga lingkod na ito, ang mag-asawa na Brother Franz, Sister Grace, Brother Junjun, Sister Elena, Sister Letty at Brother Roland, at maging Panginoon si Pastora Meds. Maraming salamat sapagkat ikaw na ang nagpala at patuloy na magpapala sa buhay ng iyong mga lingkod na ito. Purihin ka, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Kayo po'y makaupo na. Ako po ay lubhang nahihipo sapagkat alam po ninyo, na-experience po natin na meron po mga OFWs na aming pinapayuhan. They are about to separate. Sila po ay mga mag-asawa. Ilan po sila? Hindi po member dito ang iba. Pero salamat sa Diyos sapagkat binuksan ito ng Panginoon upang tayo po ay maging daluyan ng pagpapala. Amen po ba? Suportahan ho natin ito. Kaya ibigay po ninyo ang pangalan ng OFWs, Teacher Emmy sa amin, at ibibigay ho namin kasi magkakaroon sila ng OFW group chat para doon ibato nila yung pinagdaraanan nila at kung anong maitutulong ng iglesia sa kanila. Hallelujah. Salamat din sa Panginoon. Gusto ko pong ibalita sa inyo ang matagumpay na BBS sa Mabini. Palakpakan natin ang Panginoon. Nung pong nag-promote, 21 lang ang nagpalista, pero ang nag-graduate ay 33. Hallelujah. Salamat sa ating mga guro, mga tagapanguna, sa ating mga namali, nagkaloob, sama-sama yan, at naglingkod sa Mabini. Salamat sapagkat masaya-masaya po yung mga magulang na napunta sa loob ng church sa Mabini. Yung mga bata, lalong higit. Alam nyo, tutugtog pa lamang yung team song, Mahal Ako ni Jesus. Nung tutugtog pa lang kita ko, yung mga bata, gumaganyan na, Mahal ako ni Jesus ko. At hanggang sa kami pumarada. Talagang napakabuti ng Panginoon.
Salamat sa mga workers ng Mabini, Sister Irma, Ma'am Sandra, Ma'am Carol, Ma'am Raby, yung mga workers doon. Salamat sa inyong buhay. At sa ating mga kabataan na nagturo, nag-assist, hindi ko mabanggit na isa-isa kayo. Salamat sa inyo. At sa mga nagpagamit ng sasakyan, sa mga pastor, sa ating lahat. Naku ba, ako may maligwit pa. Hallelujah. Hindi po nawawalang kabuluhan ang ating paglilingkod. Lagi nating isama sa panalangin ang Mabini. Amen po? Maganda ang plano ng Diyos sa Mabini. Ang ganda ng reaksyon. Kita ko, nagpaparada yung reaksyon ng mukha ng mga tao sa paligid. Nakangiti po sila. At masaya po sila. Hindi lang ngayong taon na ito, hopefully, sa nangyari, alam nyo, yung pong namigay tayo ng school supplies, sa mga namili na school supplies, nag-prepare, masaya-masaya ang mga bata. Tuwan-tuwa sila sa merienda, tuwan-tuwa sa school supplies, pag-uwi nila. Talagang, alam ko po, may ginawa ang Diyos sa kanilang buhay. Hallelujah, amen? Praise God. Next year ay palagay ko, mas madami ang i-enroll na sa ating BBS doon. Amen po ba? Patuloy natin itong suportahan. Hallelujah. Praise God. Ngayon po, tayo po'y dadako sa salita ng Diyos. Very interesting ito pong topic na ito sapagkat ito'y tanong sa Biblia. At ito pong ating tatalakayin, why do the righteous suffer? Bakit hinahayaan ng Diyos na magdusa ang tapat? Ito po ang ating pag-aaralan. Yan po ay tanong sa Bible. Why do the righteous suffer? Bakit hinahayaang magdusa ang tapat? Kung kayo po may Biblia, buksan po ninyo sa Job, chapter 2, verse 7 to 8. Tayo po'y tumayo. Yung may kakayan lang tumayo. Hallelujah. Babasahin ko po, sundan ng inyong mga mata. Chapter 2, verse 7 to 8. Job 2, 7 to 8. Kaya't umalis si Satanas sa harap ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Tayo manalangin, makapangyarihang Diyos aming Ama, sa pagtunghay at pagbulay ng iyong salita, maunawaan namin ang inyong plano, ang inyong nais. At dalangin ko po, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, mapatatag ang pananampalataya ng iyong mga lingkod. Sa inyo ko po itinitiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kayo po'y makakaupo na. Hindi po ipinangako ng Diyos sa bawat mananampalataya na wala ng kahirapan. Very popular yung pong quotation, God does not promise to keep you free from trouble, but He will be with you in trouble. Hindi ipinangako na walang problema. Hindi pinangako walang kahirapan. Kundi samahan tayo sa panahon ng kahirapan. Makikita natin yan sa Acts chapter 28, verse 16. At doon sa John chapter 16, verses 1 to 4 at 33, ang sabi nga ng Panginoon, mas asahan pa eh. Mas asahan pa natin ang mga pagsubok sa ating mga buhay kahit tayo po ay tapat na sumusunod sa Panginoon. Tingnan po natin, Acts 16, 1 to 4 and verse 33. Ewan ko kung na ay tala sa mababasa sa screen, sa mabilis na pagbuklat. Sixteen, 1 to 4. Sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo
ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Sa John 16:1-4. Verse 33. John. Sabi ko ba Acts? Oh, sorry po. John. Ho. Ang sabi sa 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Si Jesus po ang nagsabi nito. Kaya hindi po dapat tayo magtataka, bakit nangyayari ito sa akin? Si Jesus mismo ang nagsabi na ang mga mananampalataya, kahit po tapat, ay makakaranas ng kahirapan. Si Job, example po dito sa ating binasa, si Job po ay matuwid sa harap ng Panginoon. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero ano po ang pagsubok sa kanyang buhay? Siya po ay may mga hayop na inaalagaan, napakadami. Isipin nyo, 7,000 tupa. Hindi lamang 7,000 tupa, 3,000 kamelyo. 1,000 baka. Sino ko dito may 1,000 baka? 2 baka kwarta na. Magkano gang 1 baka ngayon? Doon sa nag-aalaga ng baka. 60,000? No. 500 baka magkamali, hindi. Baka ako'y makapagbayad pa kay Job. Ito, para sigurado. 3,000 kamelyo, 1,000 baka, at 500 asno. Ganyan nung kadami. Ang anak niya ay 7 lalaki at 3 babae. Pero alam nyo, sabi na pa, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Sabi kay Satanas. Sabi ni Satanas, kung ipaparaphrase, yan naman kaya lang sumasamba sa iyo. Kaya lamang naman yan, tapat sa iyo. Kasi pinagpapala mo Subukan mong alisin yan. Alam po niyo yung binanggit na mga ari-ariang yun, binanggit na hayop na inahalagaan, lahat ho yun nawala. Ang masakit pa ho nito, yung kanyang mga anak, lahat nangamatay. May natira yung kanyang asawa. Pero naging encouragement ba sa kanya yung asawa? Hindi po. Sa kalagayan ni Job, sinabi ng asawa, sumpain mo na ang Diyos mo at mamatay ka na. Kita mo po niyo yan. Kung magkaroon ka ng asawang ganyan, sumpain mo na ang Diyos mo at mamatay ka na. Pero after nung nawala ang kanyang mga inaalagaan na mga hayop, ari-arian, maging ang kanyang mga anak nangamatay, kahit na ho nangyari yun, sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, hubad akong babalik sa Panginoon. Ito pakinggan niyo, purihin ang Panginoon. Yung isa lang ang anak na mamatay napakasakit na How much more kung lahat ng anak mamatay? Hello mga kapatid. Ano ba ang kasalanan ni Job? Wala siyang kasalanan. Pero ang kanyang pananampalataya ay hindi nakabatay sa magandang nangyayari sa kanyang buhay. Ang kanyang pananampalataya ay nakatuon sa Panginoon. Sabi ni Satanas, subukan mong saktan niyan. Subukan saktan niyan kung hindi isumpa ka. Pinayagan ng Panginoon. Sige, pwede mo saktan, wag mo lamang papatayin. Alam ninyo, binanggit ho dito sa ating talata, nagkaroon po siya ng pigsa. Ang daming mata nun. Pigsa mula ulo hanggang talampakan at ang sugat niya ay nagnanaknak. Ano ka ibig sabihin ng nagnanaknak? Maganda ho bang itsura no? Ganda ng itsura ng sugat na are. Ka-cute. Mula ulo hanggang pa.
Imagine that. Tanong nga ng tanong si Job sa Panginoon bakit nangyayari? Inilalatag niya yung kanyang kaso sa Panginoon. Bakit niya naranasan iyon? Gusto na niyang mamatay. Yan po ay daing ng isa pong naghihirap talaga. Hindi mo niya nanasay na humaba pang iyong buhay kapag sobra ng hirap ang nararanasan. Totoo po yun. Meron pong isang pastor, nirequestan. Alam po niyo, request nung naghihirap? Ipanalangin na siya po'y kunin na. Usually kapag ka-birthday, dagdagan pa maraming taon ng kanyang buhay. Sinong pastor na mananalangin sa may sakit at ang kanyang dulog sa Panginoon, Lord, patayin mo na po ito. Lord, kunin mo na po ito. Huwag mo po namang buhayin ang ating pong panalangin, Lord, pagalingin, gumawa ka ng miracle. Pero yung pong daing, nung pong nag-request sa pastor, ang daing ay, Pastor, pwede po ba ako po ipanalangin na siya ay kunin na dahil sa hirap? Ganun po si Job, gusto na. Inilalatag niya ang kanyang kaso sa harap ng Diyos kung anong ginawa niya na masama at alam na niya na siya ay lumalakad sa kalooban ng Diyos and yet naranasan niya ang sobrang hirap ng kalooban at ng maging ng physical ng kanyang katawan. Alam po niyo, ang sagot ng Panginoon sa kanya, kung iisipin malayo, pero matindi ang implikasyon. Ang sabi ng Panginoon, sa inquiry ni Job, ang sabi ng Panginoon, alam mo ang bukal sa dagat? Isipin po ninyo, yun ang sagot ng Panginoon. Alam mo ang bukal sa dagat? Alam mo ang layo ng kanluran sa silangan? Alam mo, baka rin mapakanluran kanluran sa silangan. Alam mo ang timbang ng lupa. Alam mo ang lapad ng kalangitan. Yun po ang sagot ng Panginoon. Ano sinasabi ng Panginoon? Sa lahat ng nangyayaring ito, ang Diyos ay makapangyarihan. Why do the righteous suffer? Kaya gusto ko pong i-establish ang katotohanan ito, mga kapatid. Huwag ho tayo magtataka na kahit tayo ay naglilingkod sa Diyos, huwag natin iisipin, kapag dumarating tayo sa kahirapan, sa kabila na tayo naglilingkod, Lord, bakit sa kabila na ako'y naglilingkod? Ganito ang nangyayari sa akin. Ganito, ganyan. Wag po. Sapagkat ito po ay inaasahan sa buhay na ito. Tama po? Inaasahan sa buhay na ito. Unang punto, resulta ng unang pagbagsak. Genesis Chapter 3, verse 16 to 19. Pagkatapos po ng pagkakasala ni Adan at ni Eva, pagkatapos noon, nagkaroon ng hangganan ang buhay ng tao. Mula sa alabok, babalik sa alabok. Mananampalataya at di mananampalataya, sino magsasabi dito? Pagkatapos na kayo ay maglihi, malapit ng mga anak, tanong, kayo po ngayon tatanong, ito ko hindi nanganganak. Madali ho ba ang mga anak? May nagle-labor ho ba na pakanta-kanta lang? Ay, meron niya po, tama na, isa na lang tao. Aba, nakatatlo, nakaapat, nakalima. Nalilimutan pag nakita ang kagundo ng baby, ang mga biroan dito, boy, sundit, maganda pang nalabas. Closing pagka hindi na, wag na. Kasama po yun. Nung tayo nakakilala sa Panginoon, nabago po ba ang lupa? Pag nagtanim, wala nang dawag. Palagay ko kahit singkamas, ginagamasan. Mga magsisingkamas, naranasan ko yung maggamas. Yung pagtatanim ng alaang, hindi pwede yung nakapedicure. Pag nagtatanim mo ng buto ng singkamas, kinakayod ho yun. Ang hirap po magtanim ng singkamas. Mananampalataya at di mananampalataya, kinukuha ng Panginoon. Masakit sa puso yun. Bunga po ng pagbagsak. May makikita po ba kayo ng ospital na,
aba, ay wala dining wala dining mananampalataya. May mananampalataya, may di mananampalataya. Kasi po, bunga ng pagbagsak, dumating ang karamdaman, sinumpa ang lupa. May kahirapan. Amen po. Dahil sa pagbagsak, makita natin, sumama ang takbo ng mundo, ang kaisipan ng tao. May gera. Apektado tayo. Ang layo ng gera. Pero apektado ang Pilipinas kahit walang gera. Amen. Kumusta po ang presyo ng gas? Kumusta ang presyo ng gasolina? 100 mahigit na, 120. Dati tayo, mahigit na 130 ba o ganyan. Kumusta po ang gasol? Meron pa po bang mabibiling 980? Sabi ko yung huling bill, ay salamat, nakabili ako ng 1,040. Ay kalaki na yun, 1,040. Kasi nagpapasalamat ka dahil ang presyo, 1,580. Bumaba na ng 30, 1,530. Pagka ikay bibili ng gasol, mananampalataya ka? Are, 700. Walang gayon. Apektado tayo lahat. Pag bumagyo, di mananampalataya lang ba hinahambalos ng bagyo? O nadaan din sa atin ng mga mananampalataya? Kasama din po tayo. Amen. Ang lindol. Ang niyayanig po ba, di mananampalataya laang? Palagay ko ang aming bahay nakaranas din ng lindol. Alam po ba ninyo, ito pong ating mga, yan po may mga palawit. Yan hong mga nasa taas na ilaw, yan po may mga palawit. Nung lumindol, naglaglagan, butit hindi nalaglag yung gitna. Ang hirap po pagka nalindol. Wala hong masaya kapag nalindol. Yay, nalindol na naman. Happy. Ay mahirap nga ito, pag nataong nalindol, nasa banyo eh. Ewan ko kung anong gagawin mo. Kaya meron po akong nabalitaan, habang naligo, nalindol, di nakapagtalapi na lang at lumabas. Lumabas doon. Butit may nahawakan na pantalapi. Grabe, bunga ng pagbagsak. Pagka ikaw ay magmamaneho, bunga na, mabilis ka, kaskasero. Kahit Lord, nasa akin ka, kahit ito'y, paiwa-iwarang ako dito sa karsada. Ikaw ay mag-ingat. At baka ka ma-aksidente. Mga kapatid, bunga ng pagbagsak, sinumpa ang lupa, hindi po perpekto ang panahon. Kailangan mo magtanim para mag-ani. Bunga po ng pagbagsak, may kahirapan po talaga. Mga kapatid, ang ipinangako ng Diyos na wala ng gera, wala ng susumpaing lupa. Kapag ka nag-glorified body na, nasa piling na tayo ng Panginoon, doon, libre na. Wala na tayong kahirapan, sakit, karamdaman, wala na ring kamatayan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Pero ang sabi po ni Pablo, 2 Corinthians chapter 5, habang tayo ay nasa katawang lupa, hindi kutong lupa, habang nasa katawang lupa, tayo ay may kapighatian. Tayo po ay mayroong mga mararanasan na mga negatibong bagay, bunga ng unang pagbagsak. Asahan na po natin ito. Sabi nga natin sa ating katabi, asahan na natin ito. Mga kapatid, kaya po, wag na po ninyo itatanong kapag kayo nakakaranas ng problem, Lord, ako po ay naglilingkod sa inyo, bakit ko ganyan naranasan? Mga kapatid, kung ang paniniwala mo sa Kristong iyong nakilala, hindi ka makakaranas ng pagsubok, hindi yan ang Kristo na nagpahayag. Na kung tayo po, kahit mananampalataya na, si Job nakaranas at marami pang nakaranas sa kabila ng kanilang katapatan. Si Santiago namatay sa tabak.
Si Pedro, pinugutan ng ulo. Si Pablo, pinugutan ng ulo. At marami pang iba. Kung iisipin nyo, bakit ito mga apostles, mga mananampalataya ito, bakit dumaranas ng kahirapan? Alam po ba nyo, si William Tyndale, siya po ang nag-translate directly from Hebrew and Greek sa English translation, si William Tyndale. Pinanganak po siya 1494. Namatay siya 1536. Inaresto 1535. Nag-translate lamang po siya kasi gusto niya yung Bible mabasa sa lingwaheng Ingles sa England. Alam niyo nangyari? Siya po ay sinakal. He was strangled and burned at stake. Ano pa ang kasalanan niya? Nag-translate ng Bible mula Hebrew, Greek. Kasi ang Old Testament written in Hebrew, ang New Testament written in Greek, translate niya sa English. Yun, siya po ay sinakal at siya po ay inilagay sa tulos at siya po ay sinunog. Grabe po. Pangalawa, resulta ng gawa ng kaaway. Nangyari kay Job, nangyari sa babae na baluktot. For 18 years, pinahirapan ng kaaway. Ang kaaway ay naririyan, naghahanap ng pagkakataon upang tayo po ay sirain, wasakin. Pero salamat, ang Diyos ang may control pa din ng lahat ng mga bagay. 1 Peter chapter 5, verse 8 to 9. 1 Peter 5, 8 to 9. Ayan. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal, ali-aligid at naghahanap ng malalapa. Verse 9, labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Mga kapatid sa Panginoon, ang kaaway ay naglipana. Tinapon po sila dito sa lupa. Na ang layon po nila ay magwasak at sumira. Pero salamat, kapag tayo nasa Panginoon, greater is He that is in me than he that is in the world. Kapag tayo po ay nasa Panginoon, ang lakas at kapangyarihan natin ay nasa Panginoon. Amen po ba? Walang hinangad na mabuti ang demonyo. Puro kasamaan at puro pagwasak ang kanyang plano, lalong higit sa mga mananampalataya. Pangatlo, ito po, maganda. Resulta ng kaugnayan kay Kristo. Resulta ng kaugnayan kay Kristo. Mga kapatid, sabi ni Pedro sa kanyang sulat, hindi maipagmamalaki ang kahirapan bunga ng gawang masama. Totoo nga naman, paano mo gawin pagmamalaki na ikay nahirapan dahil ikay gumawa ng hindi mabuti? Pero mga kapatid, kahit si Pablo sa kanyang pagpapahayag, ikinagagalak na kung magdusa at maghirap, ikinagagalak na nakikihati sa hirap ng ating Panginoong Hesukristo. Hello, mga kapatid. Na kung tayo'y magdusa, praise the Lord, dahil sa pangangaral, dahil sa pagbabahagi, dahil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit? Ang tinutularan natin ay ang Panginoon. Kung ikay magiging tahimik, ay ako'y di ninalaang at nakakatakot baka kung anong sabihin sa akin. Mga kapatid,
hindi ka maituturing na tunay na disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang tunay na disipulo ng ating Panginoon, handang magpasan ng kanyang cross alang-alang sa Panginoon. Amen po. Mas higit na mahal ang Panginoon kaysa pamilya, mahal ang Panginoon higit sa sariling buhay, mga kapatid. At ito po ay pinatunayan na mga tunay na disipulo ng Panginoon, hindi po sila natakot sa kahirapan. Hinarap nila ang kahirapan, hinarap ang mga persecution. Mga kapatid, sa pag-aaral, sa period ng persecution, una, yung mga alagad. Sumunod, nung panahon ni Nero, 64 AD, ni Domitian, between AD 90 to 96, Trajan, early 2nd century, at Diocletian, between 303 hanggang 313 AD. Grabe po ang persecution sa mga mananampalataya. Si Ignatius of Antioch, noong 107 AD, he was thrown into the lions in Rome. Ano ba ang naging paninindigan niya? He refused to renounce his faith. Si Polycarp Saint ng Smyrna, Bishop of Smyrna, 155 to 156 AD, siya po ay sinunog ng buhay. Meron po ba dito nakabasa ng libro ni Richard Wurmbrand? Pag nabasa ninyo yun, ang title po ng libro, Tortured for Christ. Inilagay sa freezer, inilagay sa fireplace, inilagay sa kahon na puro matutulis na bagay ang nasa loob. Kapag ikaw ay nangalay at napadaiti, tutusok yun. At ang masakit pa ho, para i-renounce ang kanyang pananampalataya nang inilagay sa kanyang harapan ng kanyang anak, tinusok po ng stick ang tainga. Ang kanyang asawa ay binibingwit, nakala mo isda. Kumakain po sila. Nahanap po nila kahit po yung mga daga o anumang pwede makain, only to survive. Tortured for Christ. Mga kapatid, bakit ko ito sinasabi? Sila po'y naglilingkod sa Diyos, tumatayo sa pananampalataya. Baring mga question, bakit nila naranasan ito? Sila'y mga Kristiyano, sila'y mga mananampalataya, bakit hinayaan? Mga kapatid, sapagkat sila'y may kagalakan na ma-identify kay Kristo na kanilang sinampalatayanan. Ang ating pong Panginoon, siya po ay tinanggihan, siya po ay nahirapan, siya po ay nabayubay sa kamay ng mga hintil upang tayo'y maligtas at ipinangako po ang pagsama ng Diyos sa atin sapagkat sa buhay na ito, sa pangangaral ng salita ng Diyos, meron ding mga persecution, meron ding kahirapan na haharapin to the point na talagang ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Pag ikaw ay tumayo sa katotohanan, sigurado, makakaranas ka maari ng pagtuya, pamamahiya, pagbabanta. Isang pastor ang aming nakausap. Ito po, tunay ito. Bago pastor pa lamang. Napakahigpit ng lugar. Alam po ba niyo hamon sa kanya? Palibhasa po doon ay ang ginagamit, matatalas po yung kanilang ginagamit. Na parang may kawit na kaunti na basta pantabas yun. Sabi sa kanya, laplapan tayo ng tainga. Oba, ay nangangaral po. Eh may kasama po yung pastor na nasa tabi niya, nagre-rebuke, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Ay narinig nung ano yan? Wala po. Sabi ko yun. Wala po. Yung naman nga naghahamon, laplapan tayo ng tainga. Ito pong pastor na ito ay nakaranas na siya po ay bantaang babarilin. Binaril na. Hindi nga lang tumama.
habang nangangaral ay sinasabi sa kanya, papatayin kita. Pero hindi po siya nagpatinag. Kasama po iyon. Mga kapatid, amen? Pag nanindigan ka sa pananampalataya, hindi dahil gumawa ng masama, kundi manindigan sa pananampalataya. Ayaw ng kaaway na tayo'y mangaral. Ayaw ng mga unbelievers na ikay mag-share. Pag nag-umpisa kang mag-share, tutulig sa ka. Hindi lamang sa labas, kahit sa loob ng tahanan, kahit sa labas, kahit sa workplace, kahit po sa paaralan. Basta tumayo ka sa katotohanan, asahan mo may persecution. Pero huwag kang malungkot. Magpasalamat ka dahil pinipersecute ka dahil kay Kristo. Amen? Purihin ang Diyos. Resulta ng kaugnayan kay Kristo. Hallelujah. Gusto ko pong balikan at gusto kong basahin muli itong aking isinulat tungkol sa mga alagad. Ito po'y na-share ko na po dito. Ito po'y mga apostol. Ari po'y mga mababait. Ito po'y mga sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi makwe-question ang kanilang commitment sa Panginoon. Pero paano sila namatay? Si Andres, ipinako. Si Bartolomeo, pinalo at ipinako. Si James, son of Alphaeus, binato hanggang mamatay. Si James, son of Zebedee, pinugutan ng ulo. Si John the Beloved, siya po inilagay sa kumukulong mantika at tinapon sa island of Patmos. Si Jude, siya po'y binato hanggang mamatay. Si Matthew, sinibat. Si Pedro, ipinakong patiwarik. Si Philip, ipinako. Si Simon, ipinako. Si Tomas, sinibat. Si Matias, binato hanggang mamatay. Si Pablo, pinugutan ng ulo. Hello mga kapatid, mga mananampalataya po ito. Pero bakit po, may nakita ho ba kayo na question ni Pablo, Lord, ako po'y sumunod sa inyo. Bakit naranasan ko to? Maraming beses siya nagdusa. Sabi niya, naranasan managana, naranasan niya maghikahos. Maraming kahirapan na sinabana si Pablo. Pero hindi naman lahat ay kahirapan. Pero handa siya anumang kahirapan na dumating alang-alang sa Panginoon. Panghuli, bakit tayo nakakaranas ng kahirapan sa kabila na tayo'y tapat na maglilingkod sa Diyos? Resulta ng kaloob na paglago. Resulta ng kaloob na paglago, bahagi ang mga pagsubok at kahirapan para tayo'y lumago sa ating pananampalataya. Amen? Santiago 1, 2 hanggang 4. Tingnan po ninyo. Santiago, yan, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ano ba ang ibig sabihin ng ibang salita ng magalak? Magsaya, matuwa, magalak. Bakit? Kung kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Hindi po yun ang nakakagalak. Saan kaya nakakita? May sakit na ako uli. Hallelujah! Wala ko kami maisaing. Praise the Lord! Hindi po nakakatuwa yun. Wala nakakagalak doon. Ito po ang sinasabi ni Santiago. Dapat yung malaman, ito po nakakagalak, na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ano pa? At dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Yun ang goal ng Christian life. Tayo po ay mag-mature. Tayo po ay lumago sa pananampalataya. Walang lumago sa pananampalatayang hindi dumaan sa pagsubok. At kapag tayo ay pinatatag ng Panginoon, lalo tayo magagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, yung gitara po din
Pag inalis po ninyo yung isa pong string, wala ho yung tunog. Wala. Pero pag kaya hinatak mo, yun, hatak po yan, doon po lumalabas ang tunog. Kagabi, nung dumaan kami doon kina Kuya Estoy, pagdaan namin doon, kabango. Gabi yun. Ano ho yung Kuya Estoy, ang inyong halaman doon sa tabi ng daan na mabango? Ano yan? Sampagita? Tama ho ba? May sampagita kayo doon? Galing kami kino kay Dani. Pagdaan namin doon, bango. Dumaan kayo ngayong araw doon, hindi nyo maaamoy. Pero dumaan kayo sa gabi, maaamoy ninyo. Pag dumaan din kayo doon sa amin, papunta doon sa may gate, baka kala nyo, may nagmumulto. Magpaparamdam, kabango. Halaman lang ho yun. Halaman sa tabi ng saging. May halaman po doon, ang bango ho doon. Dumaan kayo ng araw, hindi nyo dumaan kayo ng gabi, ang bango. Anong diferensya? Araw at gabi. Bumabago ang ating patotoo na sa kabila. Pakinggan ho ninyo ito. Bumabango ang ating patotoo na sa kabila ng kahirapan, nagpupuri ka sa Panginoon. Kasi makikita ng kapitbahay, ano ka nangyari din eh? Hindi na maganda nangyayari, pero ang mukha ay maaliwalas. At ang akala ay walang problema. Akala laang. Sino ka walang problema? Hindi magtataka ang believer. Ano ka nangyari din eh? Lagi nang masaya. Dati naman hindi. Ang pinagkaibahan. Dahil hindi ang pagsubok ang magpapasaya sa iyo o anumang mga nangyayari sa paligid. Hindi po, ang ibig ko sabihin, hindi anumang nangyayari sa paligid ang batayan ng iyong kagalakan, kundi nakabatay sa Panginoon. Amen? Sabi ni Proseso Marcelo, pag ang lalagyan inalog, nakikita ang laman. Alugin ang lalagyan, nakikita ang laman. Pag ba inalog tayo sa mga pagsubok, ano kaya ang lalabas sa ating bibig? Ano kaya ang lalabas? Kaya, minsan, aalugin tayo, liligligin. Ano ga ang laman ng puso? Ano kaya ang sasabihin? Hello? Amen po? Amen? Kumusta ho kapag ang inyong paa ay nayapakan, doon po sa jeep, kayo po ay nakaupoy gandang-ganda, biglang nayapakan. Ano kaya ang lalabas sa inyong bibig? Kapag ka nagugulat, ano kaya nalabas sa bibig? Buti yung aking roommate na si Batramado 4, hahatsing pala ang praise the Lord na. Hatsing laang yun. Ayun iba, pag nagugulat, kung ano nasasabi, ano kaya nalabas sa bibig? Paano pag walang kwarta? Pag walang pera, pumasok sa bahay, ano kaya nalabas sa bibig? Sa panahon ng pagsubok, madilim ang sitwasyon. Kapag tayo po ay matatag sa Panginoon, tutunog. Mabango ang testimony natin. Bakit? Lumalago ka na eh. Ang reklamador lang naman ay immature. Sa totoo lang. Kapag dumating ang sitwasyon na napakahirap, tapos reklamo dito, reklamo doon, that's a mark of immaturity. Pero kapag dumaan ang mga pagsubok na yan, kahirapan, at yun, natututo pa rin magpuri sa Panginoon, nakikita niya, ang Diyos ay nasa kanyang kontrol, ang Panginoon hindi nagkakamali, sa kanyang hinahayaan, na maranasan natin, kaya pa rin magpuri, and then, masasabi, lumalago ka na sa pananampalataya. Sabi mo sa iyong katabi, lumago tayo. Masarap lumago sa pananampalataya. Huwag yung kaunting pitik laang, napitik lang ng kaunti, ayaw ko na.
Kayo na laang. Napitig lang ng kaunti. Ngayon ka pa ba masusuko? Mga kapatid, hindi po lugi, hindi kalugihan ang sumunod sa Panginoon kahit mahirap ang buhay. Kahit makaranas tayo ng kapighatian. Amen? Sapagkat ang ating pinaglilingkuran, nakaranas po ng matinding hirap, hindi po sumuko sa misyon na tayo po ay iligtas. Kung tayo po ay persekutin dahil sa paggawa ng mabuti, paggawa ng kalooban ng Diyos, yain na, okay lang. Kasi lahat ng ito ay para sa Panginoon. Bago tayo, mga workers, nanalangin din sabi ko sa kanila, by principle, ang pinagtiwalaan sa maliit, pagtitiwalaan sa malaki. Sa kabilang banda, sa maliit nating magagawa, kung hindi pa tayo maging tapat, hindi pa natin pag-igihin, paano kung dumating yung sukdulang mabigat na pagsubok sa ating pananampalataya? Makatayo kaya tayo? Sa maliit, maging tapat na ho tayo. Sa kaunting hirap, hindi na natin mabata. Paano pa kaya kung sobra-sobra na? Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ipinangako, laging masaya. Bagamat ang ating inaawit, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Sadya naman yon, pero hindi ipinangako lahat ng sitwasyon ay maganda, mabuti. May kahirapan. Huwag tayong magtaka. Amen po? Ang hamon ko po, huwag magtaka, magtiwala na lamang. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Praise God. Why do the righteous suffer? Yan po ang mensahe. Kung hayaan man yan ng Diyos sa ating buhay, pag po tayong susuko, magtiwala sa Panginoon. Awitin natin, kay buti-buti mo, Panginoon. Masagana ang buhay, mabuti ang Diyos. Hikahos ang buhay, mabuti ang Diyos. Walang karamdaman, mabuti ang Diyos. May karamdaman, mabuti ang Diyos. Amen po? Naniniwala po ba kayo hindi nagbabago ang katapatan at kabutihan ng Diyos? Kaya araw-araw, pwede tayo maging masaya. Nape-persecute tayo, mabuti po ang Panginoon. Kung hayaan na tayo po ay magdusa alang-alang sa pangalan ng Panginoon, magalak kayo, magalak tayo, sabi ng salita ng Diyos. Tayo nakikihati sa kanyang hirap. Isang karangalan na magdusa kung dumating man ang panahong iyon. Dahil kay Kristo, dahil sa Panginoon. Patatagin tayo sa kabila ng kahirapan. Huwag tayong sumuko. Magtiwala sa Panginoon. Dahil laging mabuti ang ating Diyos. Hallelujah. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Kung meron man tayong kahirapang nararanasan ngayon, mabigat na pagsubok, patatagin ka ng Diyos. Magpatuloy ka sa Panginoon. Buti mo, Panginoon. Dahil kasama natin ang Lord. Hallelujah. Kasama natin ang Panginoon. Ang pinakamabuti, kasama natin ang Lord. Sa gitna man ito ng kahirapan, ang kanyang grasya ay sapat sa bawat isa.
pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at aking noon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y hindi nagbabago. Diyos nasaan? Pinupuri. Hallelujah. Sinasamba kita. Dakilang Diyos ang aking noon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Ako mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Dahil ba may giyera, di na tayo makakapagpuri. Dahil mahal na ang gas, ang langis, hindi na tayo makapagpuri. Kung dumating man na tayo ay salat, hindi na ba tayo makakapagpuri? Kung tayo merong iniinda na sakit at karamdaman, hindi na ba tayo makakapagpuri? Kung merong mga persecution, may mga pamamahiya sa ating pangangaral, hindi na ba tayo makakapagpuri? Mga kapatid, walang anuman sa mga sitwasyong ito nabanggit na makapipigil sa atin para makapagpuri. Dahil sa lahat ng sitwasyong ito, nananatili ang katotohanan, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon ng ating buhay. Magwawakas ang lahat ng ito. Pero ang inihanda na mabuting plano ng Diyos, yan ang mananatili magpakailan-kailan pa man. At doon tayo nagpapasalamat sa ating mapalad na pag-asa kay Kristo, sa ating pananampalataya kung sino ang ating pinaglilingkuran. Salamat sapagkat hindi mapapahiya ang nagtitiwala sa ating Panginoong Heso Kristo. Hallelujah! Katulad ni Job, sinabi niya, sa kabila ng kanyang paglakad, sa matuwid na pamumuhay, ayon sa kalooban ng Diyos, dumating man ang kahirapan sa kanya, dumating man ang kasalatan, hubad ako na lumabas sa bahay bata ng aking ina, hubad din akong babalik sa Panginoon. Ang kanyang pagpupuri ay nakabatay sa kanyang pagkakilala sa kanyang Diyos, hindi sa pabago-bagong nangyayari sa kapaligiran. Pwede po ba sa oras na ito, anuman ang iyong pinagdaraanan, anuman ang iyong pinagdaraanan, mabigat man ito o masakit, huwag mong hayaan na ito'y pumigil sa iyo upang ikay makapagpuri sa buhay at makapangyarihang Diyos. Sabay-sabay tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah, Jesus! Oh, hallelujah, hallelujah! Ikaw na Diyos na pinagmumula ng lahat ng mabubuting bagay. Salamat sa inyong dakilang plano, O Diyos. May katapusan ng giyera, may katapusan ng kamatayan, may katapusan ng sakit at karamdaman, may katapusan ng kasalatan. Ilalagay mo din kami sa panahon na malaya sa lahat ng ito, wala ng karamdaman, wala ng sakit, wala ng kaguluhan. Dahil kami ay nasa piling na ng aming tagapagligtas. Oh, glory to God. Sinabi mo, Panginoon, ang kahirapan ay temporary. Ang kahirapan ay pansamantala. At tunay po ito, Panginoon, sapagkat ang dinisenyo mo, ang plano mo sa iyong mga lingkod na nagtitiwala sa iyo, ang kagalakan, ang pangwalang hanggan. Ulitin ko,
ang disenyo sa mga nagtiwala sa Panginoon. Ang kagalakan ay pangwalang hanggan. Hindi ang kahirapan ng pangwalang hanggan. Hindi ang kasalatan ng pangwalang hanggan. Hindi ang pagdurusa ang pangwalang hanggan. Lahat ng sumunod, lahat ng nagtiwala, lahat ng pinaghaharian ni Kristo, lahat ng nanatili sa Panginoon, lahat ng pinananahanan ng banal na Espiritu, ang disenyo at ang plano ng Diyos sa ating buhay, kagalakan sa piling ng Diyos, yan ang pangwalang hanggan. Hallelujah! Hallelujah! Kung bagamat nagtitiis tayo, kung bagamat tayo nagdurusa, may katapusan po ito, mga kapatid. May hangganan po ito, mga kapatid. Pansamantala lamang po ito, mga kapatid. Oh, hallelujah! Why do the righteous suffer? Kung hayaan man ito sa atin, ito ay sa ikabubuti ng bawat umiibig at nagtitiwala sa Panginoon. Hindi para ikaw'y wasakin, hindi para ikaw ay bagsak. Lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng bawat umiibig at nagtitiwala sa Diyos. Kung ikaw'y nagtitiwala sa Diyos, ikaw'y umiibig sa Panginoon, hindi ka kayang sirain ng kahirapan, hindi ka kayang sirain ng gawa ng demonyo, ng anumang persecution, hindi ka kayang sirain dahil mabuti ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Oh, glory to God. Lord, Ama, dumarating kami sa sitwasyon, nagtatanong din po kami. Di rin namin maunawaan ang nangyayari. Opo, nagtatanong din po kami. Pero salamat, meron kang kapahayagan. You are always on your throne. You are always in control. Not out of control, but you are always in control of everything that is happening to us. Tulad ng kaaway ni Satanas, na si Satanas, binigyan mo siya ng limitasyon sa kanyang gagawin. Dahil ikaw ang nasa kapamalaan, ikaw ang nasa kapangyarihan, ikaw ang Diyos na pinakamataas. Maraming salamat. Maraming salamat. Kasama namin ang may likha ng langit at ng lupa. Turuan mo kami na magalak. Batay sa inyong magandang plano, batay sa inyong kapangyarihan, batay sa inyong katangian, batay sa inyong ginagawa at gagawin sa aming buhay. Magagawa namin magpuri sa Panginoon sa kabila ng lahat. Purihin, purihin, purihin ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po sa inyo ang kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Ang lahat na nagagalak sa kabila ng kahirapan ay magsabi ng Amen. Amen at Amen. Hallelujah. Ay po'y makapuna.